Tinatago ba ng NASA ang mga imahe ng Three-Eye Atlas nang lumapit ito sa planetang Mars? Yan ang suspetsa ni Professor Avi Loeb, isang astrophysicist mula sa Harvard University. Ang Three-Eye Atlas ang ikatlong interstellar object na napadpad sa ating solar system. Kontrobersyal ito dahil pinaghihinalaan ng ilang scientists sa pangunguna ni Professor Avi Loeb na ito ay spacecraft ng alien civilization na posibleng may masamang pakay sa Earth. October 3, 2025 nang nakalapit ang Three-Eye Atlas sa Mars sa pinakamalapit nitong distansyang mga 29 million kilometers. Mas malapit ito kaysa ang magiging pinakamalapit na distansya ng Three-Eye Atlas sa Earth na nasa 270 million kilometers na mangyayari sa December 19, 2025. Ang plano ay kukuhanan ang Three-Eye Atlas ng HiRISE camera na nakakabit sa Mars Reconnaissance Orbiter, isang spacecraft na kasalukuyang nag-o-orbit sa Mars simula pa noong 2006 upang pag-aralan ang Mars. Ito sana ang pinakamataas na resolusyon na kuha ng Three-Eye Atlas dahil bukod sa magandang lokasyon nito kaugnay sa Three-Eye Atlas, ang HiRISE camera ang sinasabing pinaka-powerful na kamerang naipadala sa ibang planeta para itong isang space telescope na nakatutok sa Mars. Pero sobrang na-delay ang pagpapalabas ng NASA sa mga imahe. Noong October 3, ang gobyerno ng US ay sumasailalim na sa tinatawag na government shutdown na nagsimula noong October 1. Ang ibig sabihin nito, yung mga sektor ng gobyerno na hindi kailangan ay either magbabawas ng tauhan at serbisyo o magsasara. Partikular, ang mga ahensyang apektado ng 2025 shutdown ay yung mga umaasa sa bagong taunang pondo. Nangyari ang shutdown sanhi ng pagkabigo ng Kongreso na ipasa ang bill para sa 2026 budget dahil na rin sa hindi pagkakasundo ng dalawang partido, ang Democrats at Republicans, kung aling mga serbisyo ang mas bibigyan ng prioridad sa pondo. Kasama sa mga sektor na nagbawas ng serbisyo at empleyado ang scientific research at dito nabibilang ang NASA o National Aeronautics and Space Administration na siyang nag-o-operate ng Mars Reconnaissance Orbiter. Yung mga kasalukuyang robotic missions ng NASA ay hindi pwedeng ihinto gaya ng International Space Station, James Webb Space Telescope, Mars Perseverance Rover, Mars Reconnaissance Orbiter at iba pang spacecraft na kailangan ng tuloy-tuloy na pagmementena at hindi pwedeng walang mag-operate. Kaya't siguradong nakuhanan ng imahe ng HiRISE ang Three-Eye Atlas. Yun nga lang, malamang ay walang nagproseso dito. Mabuti pa ang European Space Agency o ESA na madaling nakapaglabas ng imahe mula sa kanilang mga spacecraft na nag-o-orbit rin sa Mars, ang Mars Express na naroon na simula noong 2003 at ang ExoMars Trace Gas Orbiter na naroon na simula pa noong 2016. Sinubukan ng dalawang ito na kuhanan ang Three-Eye Atlas at ito ang serye ng imaheng kuha ng ExoMars Trace Gas Orbiter gamit ang Color and Stereo Surface Imaging System o CASIS camera na nakakabit dito. Malayo at madilim ang Three-Eye Atlas kumpara sa kadalasang target ng CASIS kaya't ganito lang rin kalabo ang imahe. Pero kapag i-zoom in natin, ganito ang itsura nito. Ano sa tingin nyo? Mukha bang kometa? O mukhang spacecraft? Samantala, hindi sapat ang ginamit na exposure time ng Mars Express upang ma-detect ang Three-Eye Atlas, kaya hindi ito makita sa mga imahe. Ang China naman ay may ambag rin. Ang kanilang orbiter na tinawag na Chen-11 na umiikot sa Mars mula pa noong 2021 ay may nakakabit na camera, ang High Resolution Imaging Camera o HiRIC na nakuhanan rin ang Three-Eye Atlas. Narito ang mga inilabas na imahe ng HiRIC. Bale, parang ganito kalapit ang Chen-11 sa Three-Eye Atlas. Ito naman ang visualization ng papalapit ang Three-Eye Atlas sa Mars. November 12 nang nagwakas ang US shutdown at noong November 19, 2025, sa wakas ay inilabas rin ng NASA ang imaheng kuha ng HiRISE. Sa simula pa lang ng presentasyon, idiniin na agad ng NASA na ang Three-Eye Atlas ay isang kometa. To start with, I'd like to address the rumors right at the beginning. I think it's important that we talk about that. This object is a comet. It looks and behaves like a comet, and all evidence points to it being a comet. Pinabulaanan na agad nila ang spekulasyon ng iba na ito ay alien at hindi kometa. At ito na nga ang matagal nating hinintay na kuha ng HiRISE mula sa Mars Reconnaissance Orbiter. Ito na yun?
masyado atang naging mataas ang expectation natin na magiging mas malinaw ang kuha nito isa sa mga naunang imahe mula sa ibang telescopes. Nakakagulat rin na iisa lang ang imaheng ipinakita ng NASA. Yung 932 miles na nakalagay sa imahe ay estimate o pagtansya sa lawak ng coma na nakapalibot sa 3I Atlas. Ang coma ay yung ulap ng gas at alikabok na namumuo sa palibot ng nucleus ng isang kometa kapag papalapit na ito sa araw. Gayunpaman, bukod dito sa imaheng kuha ng HiRISE ay isa-isang ipinakita ng NASA ang ibang mga imaheng kuha ng iba't ibang spacecraft ng NASA na nakaposisyon sa iba't ibang panig ng solar system. Ipinaliwanag nilang ang kinuhanan ng imahe ay isang maliit na bagay na may coma na nakapalibot dito. Sinabi nilang napakalawak ng space at kahit pa sabihing malapit ang isang bagay gaya ng 3I Atlas, ang totoo ay malayo pa rin ito at napakahirap obserbahan. Inihalin tulad nila ito sa isang baseball game kung saan ang mga spacecraft ng NASA ang mga manonood na nakapwesto sa iba't ibang bahagi ng stadium at lahat sila ay may camera na kinukuhanan ng picture ang bola. Iba-iba ang klase ng mga camera nila at wala ni isa ang mayroong perfect view ng bola. Ganito rin ang nangyari sa mga spacecraft na may iba't ibang klase ng camera at iba't ibang pwesto upang kuhanan ang 3I Atlas. Parang sinasabi nilang kung iba-iba ang itsura ng mga imahe at paiba-iba ang direksyon ng buntot nito, ito ay dahil iba-iba ang posisyon ng mga spacecraft at iba-iba ang mga kamerang dala nila. Simulan natin sa pinakaunang imahe ng 3I Atlas nung una itong nadiskubre ng Atlas Survey Telescope sa Chile noong July 1, 2025. July 21, 2025 nang kinuhanan ito ng Hubble Space Telescope nang ang 3I Atlas ay mga 365 million kilometers mula sa Earth. Makikita dito ang ulap ng alikabok na korteng luha na nanggaling sa nagyayelong nucleus ng 3I Atlas. August 6 naman nang inobserbahan ng James Webb Space Telescope ang 3I Atlas gamit ang instrumento nitong Near-Infrared Spectrograph o NIRSPEC kung saan natuklasan nito ang kakaibang chemistry ng komposisyon ng coma. Kakaiba dahil mas malaking bahagi nito ang carbon dioxide na tinatansyang nasa 87% at ang ratio nito sa tubig ay 8:1 na napakapambihira sa isang kometa. Ito naman ang kuha mula sa SphereX mula August 7 hanggang August 15 nang ang 3I Atlas ay mga 470 million kilometers ang layo sa araw. Ang Psyche spacecraft na kasalukuyang bumibiyahe patungo sa 16 Psyche asteroid na sinasabing nagkakahalaga ng 10 quintillion US dollars ay inobserbahan at sinubaybayan rin ang 3I Atlas noong September 8 and 9 nang ito ay mga 53 million kilometers ang layo sa spacecraft. Nakakatulong ang datos ng Psyche upang pinuhin at maitama ang landas ng 3I Atlas. Ang Solar Terrestrial Relations Observatory o STEREO ay dalawang spacecraft na ang layon ay pag-aralan ang araw. Inobserbahan nito ang 3I Atlas mula September 11 hanggang September 25. Ang Lucy spacecraft na kasalukuyang bumibiyahe patungo sa mga Trojan asteroids ng planetang Jupiter ay kinuhanan rin ng imahe ang 3I Atlas noong September 16 sa layong mga 386 million kilometers. Kita sa imahe ang coma ng 3I Atlas at ang buntot nito sa bandang kanan kung saan nakaturo ito palayo sa araw. Isa pang orbiter na umiikot rin sa planetang Mars simula pa noong 2014 ay ang Mars Atmosphere and Volatile Evolution o MAVEN. Dala nito ang instrumentong Imaging Ultraviolet Spectrograph at ito ang imaheng nakuha nito sa 3I Atlas. Dahil ultraviolet na bahagi ng spectrum ang kuha nito, ipinapakita nito ang chemical composition ng target. Sa imaheng ito, naipakita ng MAVEN ang hydrogen gas sa 3I Atlas pero nagawa nitong i-distinguish o paghiwa-hiwalayan ang hydrogen na galing sa Mars, ang hydrogen na galing sa interplanetary space at yung maliit na bilog ang hydrogen na galing mismo sa 3I Atlas. Kuha ito ng MAVEN noong September 28 nang papalapit na ang 3I Atlas sa Mars. Ito naman ang imaheng kuha ng PUNCH mission mula September 20 hanggang October 3, 2025 nang ang 3I Atlas ay mga 372 hanggang 378 million kilometers mula sa Earth. Kita rin dito ang buntot ng 3I Atlas sa bandang kanan. Ang PUNCH o Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere ay binubuo ng 4 na satellites na ang layunin ay pag-aralan ang corona kung paano ito nagiging solar wind. Ito ay kilalang-kilala natin dahil nasaksihan natin nang naglanding ito sa Jezero crater sa Mars noong 2021.
Ang Mars Perseverance rover. Kinuhanan din nito ng imahe ang 3I Atlas noong October 4 ng mga 29.9 million kilometers ang layo nito sa rover. At ito naman ay kuha ng Solar and Heliospheric Observatory o SOHO mission na ang trabaho simula pa noong 1995 ay ang tuloy-tuloy na i-monitor ang araw. Ang reaksyon ni Professor Avilov sa presentasyon ng NASA, mas maganda pa raw ang quality ng imaheng kinuhanan ng mga amateur telescope na ang halaga ay mga libong dolyar lang kumpara sa kuha ng kamera ng NASA na milyon-milyong dolyar ang halaga. Nauunawaan niyang ang HiRISE ay nakadisenyo upang kuhanan ang surface ng Mars na syempre ay nakasteady lang, samantalang ang 3I Atlas ay gumagalaw sa bilis na 221,000 kilometers per hour o 61 kilometers per second nang lumapit ito sa Mars. Natural lang na hindi ganoon kalinaw ang imahe. Pero ang talagang ikinadismaya ni Professor Loeb ay hindi tinalakay ng NASA ang mga anomalyang ipinunto niya tungkol sa 3I Atlas na tinalakay ko na sa nauna kong video. Sa kabila ng hayagang pagbigay diin ng NASA na ang 3I Atlas ay isa talagang kometa, hindi pa rin bumibitaw si Professor Loeb na naroon pa rin ang posibilidad na ito ay isang alien spacecraft. Hindi pa dito natatapos ang debate. Noong October 30, 2025, nangyari ang perihelion o ang pinakamalapit na distansya sa pagitan ng 3I Atlas at ng araw na nasa 210 million kilometers. Ayon sa mga datos na nakalap ng Atacama Large Millimeter Array o ALMA, lumihis ang 3I Atlas mula sa dapat sanay trajectory o landas nito noong October 29 kung ang kalkulasyon ay nakaayon lamang sa gravity. Ang ibig sabihin nito, mayroong ibang puwersa bukod sa gravity ang nagtulak sa 3I Atlas upang bumilis kung kaya't lumihis ito ng landas. Kung ang pagbilis nito ay epekto ng gas na ibinubuga ng isang kometa, maaari nating asahang makakalikha ito ng malaking ulap ng gas na papalibot sa 3I Atlas sa mga susunod na linggo hanggang December 2025. Sa paglapit ng 3I Atlas sa Earth sa December 19, tamang-tamang maoobserbahan ito ng mga telescopes natin, pati na ng Hubble at James Webb Space Telescopes. Ngayon, ayon kay Professor Loeb, kung hindi makikita ang inaasahang malaking ulap ng gas na ito na nakapalibot sa 3I Atlas, pwedeng ikonsiderang isa itong senyales na mayroong sariling propulsion system ang 3I Atlas gaya ng isang spacecraft na siyang nagtutulak dito upang bumilis. May idinagdag pa si Professor Loeb sa listahan ng mga maanomalyang katangian ng 3I Atlas. Nakita mula sa mga datos at obserbasyon ng mga instrumentong nakatutok sa araw na mabilis sa normal ang pagliwanag nito at naging mas asul ang kulay kaysa sa araw. Kakaiba ito dahil kung ito ay tipikal na kometa, dapat sana ay mas magkulay pula ito. Ang mga alikabok sa isang kometa ay pupula dahil sa sinag ng araw, lalo't habang papalapit ito sa araw. Pero dahil nagkulay asul ang 3I Atlas sa perihelion, maipapaliwanag lang ito kung mayroong mainit na makina o may artificial light sa 3I Atlas. Heto pa ang isang anomalya. Inasahan ng mga scientists na matutunaw o mabibiyak ang 3I Atlas sa paglapit nito sa araw. Iyan kasi ang karaniwang nangyayari sa isang normal na kometa sa ganoon kalapit na distansya sa araw dahil sa tindi ng init na mararanasan nito. Pero sa mga kuha ng iba't ibang telescope sa 3I Atlas noong November 11, nakitang buo pa rin ito. Ayon kay Professor Loeb, isa na naman itong anomalya na maaaring maipaliwanag kung ito ay thrusters ng spacecraft na nakadisenyong bumilis palayo sa araw. Nakitaan rin ng mga kakaibang jets at buntot ang 3I Atlas pagkalapit nito sa araw. Ang jets at buntot na binubuo ng gas at alikabok ay karaniwang ibinubuga ng mga normal na kometa. Pero ang direksyon ng mga ito ay papalayo sa araw dahil itinutulak ito ng pressure mula sa solar radiation. Samantala, ang sa 3I Atlas ay mayroong sa direksyon papalayo at mayroon ring patungo sa araw. Pati ang lawak ng mga jets at buntot mula sa 3I Atlas ay hindi rin normal. Muli, sinasabi ni Avilov na mahirap itong ipaliwanag kung ito ay normal na kometa. Pero kung ito ay thrusters ng spacecraft, may saysay ito dahil ang kakaibang direksyon ng mga buntot ay pwedeng sanhi ng pagmamaneobra ng spacecraft. Bagamat dumarami ang mga anomalya ng 3I Atlas, hindi pa rin konklusibo ang mga ideyang ito ni Professor Loeb. Nangangalap pa rin siya ng mga ebidensya. Gayunpaman, marami pa namang pagkakataon upang maobserbahan
maobserbahan ang Three-Eye Atlas lalo na sa paglapit nito sa Earth. Thank you sa lahat ng nanood and thank you so much Miss Julie Wisconsin and Travel with Christian for your unwavering support. And happy birthday Christian and Lorcel!